Maupo tayo lahat. Magalang-galang Vice Presidente Jejo Marbinay, Secretary Rosalinda Baldos, Administrator Carmelita Dimson, Secretary Danilo Cruz, Sir Jaime Augusto Subel de Ayala, Representative Walden Bello, officers and staff of the OWA, honored guests, mga minamahal kong kababayan at OFW families, magandang umaga po sa inyo lahat. Nagtitipon po tayo ngayon, ngayong umaga upang bigyang pugay ang mga modelong pamilyang OFW. Hayaan niyo pong pasalamatan ko ang Overseas Workers Welfare Administration para sa pagtataguyod nitong Model OFW Family of the Year Award. Sa mga itaranghal na modelong pamilyang OFW ngayong taon, ang aking din pong mainit na pasasalamat at taus-pusong pagbati sa inyo. Halos lahat po yata sa atin ay may kamag-anak o kakilalang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Maaaring hindi po ako nagmula sa isang pamilya ng OFW, ngunit batid ko ang inyong saloobin. Tuwing may mga nakakahalubilo tayong OFW sa mga biyahe natin sa loob at labas ng bansa, ramdam ko pong hindi biro ang mapalayo sa pamilya. Sa kanilang mga kwento, bakas pa rin ang kalungkutan dahil hindi naman nila makapiling ang kanilang pamilya, lalo na sa panahong palapit na ang Pasko. Napapalaki nga nila ang kanilang bahay, ngunit hindi naman nila nasusubaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Sa katutak nga ang handa kapag Noche Buena, hindi naman kompleto ang miyembro ng pamilya. Ano ba naman ang halaga ng tambak-tambak na pasalubong kung pag-uwi mo, hindi ka nakilala ng inyong anak at estranghero ka sa sarili mong tahanan. Siksik man sa tsokolate at damit ang inuwi ninyong balikbayan box, wala itong silbi ko ang tunay na kailangan ng inyong asawa at mga anak ay inyong yakap at pag-aaruga. Kailanman, hindi matutumbasan natin po mga remittances ang halaga ng isang buo at magkakasamang pamilya. Kaya naman, bilib po ako sa mga natatanging pamilya na kasama natin ngayon. Sa halip na mawalan ng loob, ang lawak ng dagat na pumapagitan sa inyo at sa inyong mga pamilya ay tila lumalapit dahil sa hangarin ninyong mabigyan ng maganda at kapaki-pakinabang na kinabukasan ang inyong mga mahal sa buhay. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng bawat membro ng pamilyang OFW mula sa magulang na lumisan at nakipagsapalaran sa ibayong dagat, ang magulang na naiwan at siyang nag-aaruga sa kanilang mga anak, at ang mga anak na laging sabik na naghihintay sa susunod na pagtawag, pag-text o pag-Facebook ng kanilang magulang na nasa ibang bansa. Di man siya lumayo para magtrabaho, naramdaman din ng aking yumaong ama ang labis na kalungkutan at pag-aalala habang siya ay nasa kulungan at malayo sa kanyang pamilya. Siyempre, naranasan din ng aking ina kung paano mag-isang pasanin ang mabigat na responsibilidad na magtaguyod ng pamilya. At tulad din ng mga anak na OFW, inasim din naming magkakapatid na palaging buo at magkakasama ang aming pamilya. Ngunit ang layo namin sa isa't isa ang nagbuklod sa amin upang maging isang mas matibay na pamilya. Hindi ito naging madali, ngunit tulad ng pagdadamayang ipinapakita ng ating mga model OFW families, nalampasin din namin ang mga pagsubok. Batid natin lahat na ang inyong sipag at pagsasakripisyo ay may mahalagang ambag din para sa mas malaki nating pamilya, ang Pilipinas. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot na sa 13.78 billion dolyar ang OFW remittances mula Enero hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Mas mataas ito ng halos 1 bilyong dolyar kung ikukumpara sa 12.79 bilyong dolyar na remittance noong nakarang taon. Sa patuloy ninyong pagsusumikap, napapalakas ang ating ekonomiya na nagtutulak naman sa pagpasok ng mga negosyo at paglikha ng mas maraming trabaho sa ating bansa. Kinikilala natin ang kontribusyon ng mga OFW sa ating bansa. Ngunit lilinawin ko lang po na hindi po ang pagpapadala ng manggagawang Pilipino sa ibayong dagat ang tanging solusyon sa paglago ng ating ekonomiya. Una pa rin po sa ating listahan ng ang paglikha ng disenteng trabaho at oportunidad
dito sa sarili nating bayan. Dati po kasi, tila wala ng pagkakataong umunlad kung mananatili lang sa Pilipinas. Naobliga tuloy ang mga Pilipinong mag-ibang bansa at mapalayo sa pamilya. Kaya naman po, mahalagang mamuhunan tayo sa sariling lakas ng ating mga kababayan. Ito ang layunin ng ating administrasyon. Ang magbukas ng higit na maraming oportunidad na mamuhay na masagana sa Pilipinas upang hindi na kailanganin pang maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Gaya ninyo, doble kayod din ang inyong pamahalaan upang suklian lahat ang inyong mga sakripisyo at kontribusyon sa bansa. Inatasan ko na po ang DFA, DOLE, POEA at OWA na lalo pang pag-tingin ang paglilingkod sa mga OFWs. Pinalalakas na po ngayon ng DOLE at OWA ang kanilang programa at serbisyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang labor attachés at welfare officers lalo na sa gitnang silangan at ilang bansa sa Asia. Mula sa dating bilang na 554, nagdagdag na rin po tayo ng 54 pang OFW help desks sa mga probinsya at syudad ng ating bansa upang mas madali silang malalapitan ng mga pamilyang OFW sa oras ng pangangailangan. Alam ko pong minimiti ng bawat pamilyang OFW ang mabuong muli pagkatapos ng mahaba-habang panahon ng pagkakahiwalay. Upang makamit ang mithing ito, kailangan natin lumikha ng alternatibong oportunidad ng pangkabuhayan para sa mga nagbalik ng OFW. Alinsunod dito, inaatasan ko ang OWA na maglaan ng 1 bilyong pisong bilang reintegration fund. Gagamitin po natin ang pondong ito bilang isang epektibong loan program na may magaan na interes. Sa pakikipagtulungan ng DOLE at OWA sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, isinusulong po natin ang mga pagsasanay tulad ng financial literacy, money management at ilang pang seminars upang turuan kayo sa tamang pagpapatakbo at pagpapalago ng negosyo. Sa abot ng ating makakaya, sinisiguro po natin ang mga tulad ninyong kaagapay sa pagsulong ng kaunlaran ay bibigyan lakas, aalagaan at hindi babaliwalain ng ating pong pamahalaan. Sa pamamagitan ng ating mga reforma sa pamamahala, nag-umpisa na pong mabalik ang tiwala ng mga investors, local man o dayuhan. Sa ating bansa, isa lang po ang ibig sabihin nito, mas maraming trabaho para sa Pilipino dito sa Pilipinas. Samahan po ninyo ako sa pagpapatuloy ng mga inisyatibang ito. Sa mga MOFYA awardees, naway patuloy kayong magsilbing ehemplo at inspirasyon sa iba pang pamilyang OFW. Huwag po sana kayong magsawa sa pagtataguyod ng magandang bukas. Hindi lang para sa kapakanan ng inyong pamilya, kundi para rin sa bayan. Asahan po ninyong hindi namin pababayaan ang inyong pamilya. Iisa po ang ating pangarap, ang makitang buo at masagana ang inyong pamilya dito po sa Pilipinas. Ito naman po ang tinitiyak ko sa inyo. Mas maraming good news kaysa bad news ang dumarating sa ating bansa. Tuloy-tuloy na po ang pagunlad natin. Lalo na kung mas marami pa sa ating mga kababayan ang susunod sa inyong pagiging magandang mga ehemplo. Sama-sama natin panatilihin na umaalab ang liwanag ng pag-asa para sa sambayanan. Kayo pa rin po ang boss ko at umaasa po ako sa patuloy na suporta at pakikiisa ninyo. Habang may nagkakaisang adhika ang lahat ng Pilipino sa amang panig ng mundo, tiyak po ang tagumpay natin. Anumang pagsubok ang kailangan nating harapin. Maraming salamat po at mabuhay po ang mga pamilyang OFW. Unahan ko na po kayo sa maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyo lahat. Thank you very much to our President.